Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. Hello. Good evening once again sa ating SGI family at sa ating lahat na taga-subaybay. Ito yung ating weekly health forum. No po? And I hope ay ang bawat isa ay patuloy na nakasubaybay sa ating tuwing linggo na ating tinatalakay. I'm so sorry about last week kung ang inyong lingkod ay hindi nakapag-online kasi I was in Marinduque and medyo wala akong good source of internet doon. No po? So ang inyong lingkod ay hindi nakapag-online na dapat yung aking topic last week ay dapat ito po ay aking ulitin this week. No po? So ating pong konting review, no po, at tayo po ay nagkaroon po ako ng introduction about po sa kahalagahan po ng New Start. Again, ang New Start po, ito po ay isang uri ng lifestyle na ating ginagamit na po ito ng mga doktor ngayon, no po, at nakita nila kung gaano ka-effective ang New Start. So doon po sa ating mga bagong tagapakinig at taga-subaybay ay akin pong uulitin, no po, ano po ba yung ibig sabihin ng New Start to? Bakit ang New Start ay, ano po ba ito? Saan ba ito nanggaling? Ano ba ang background ng New Start? Ang New Start po, this is a very biblical at ito po ay ang ibig sabihin ng New Start is N is stand for nutrition and E is stand for exercise and W is stand for water and S is stand for sunlight, T is for temperance, A is for air, and R and rest, and T is trust in God. So last week po, 2 weeks ago ay atin pong pinag-aralan ang kahalagahan ng nutrisyon. Bakit ang nutrisyon ay ito po ay napaka-importante para po sa well-being ng isang tao at ano po ba ang inuutos ng Diyos pagdating sa nutrisyon. Bakit ang Diyos is very specific? Ano po ang implications nito? Ano ang benepisyong makukuha ng tao? Bakit sinabi ng Diyos, ito yung dapat mong kainin? Dahil alam ng Diyos na po ang tamang nutrisyon, yung pagkain na original diet na itinuro ng Diyos sa tao, ito po lamang yung paraan na po ang tao ay hindi makaranas ng karamdaman. Subalit nga, again, ang tao ay lumabag sila doon sa tunay na diet na itinuro ng Diyos. Kaya ang tao po ay nagkaroon ng samot-saring karamdaman. No po? Kaya ang Diyos ay patuloy na inaalala tayo. Patuloy siyang papaalala sa atin. At sa pamamagitan po ng New Start ay itinuro muli sa inyo ang pagkahalagahan ng nutrisyon at kung ang tao po ay nagkaroon ng karamdaman, ang tao po ay babalik din po sa tamang nutrisyon. So aside from nutrition, ang Diyos din po ay nagturo. Hindi lamang po nakafocus sa nutrition. Kaya kung ating alalahanin po, nung si Eva at si Adan ay nagkasala and they were cast out of the Garden of Eden, pinalabas sila sa Garden of Eden. Pero ang inutos ng Diyos mula sa araw na ito, ikaw ay magbabanat buto, magtatanim ka, gagamitin mo ang iyong lakas upang ikaw ay mabuhay. At kasama sa pagkilos ng katawan natin, ito po ay ang exercise. So ngayong gabi po ay ating pag-aaralan ano po ang kahalagahan ng exercise. No po? So kung ating pong titingnan, bakit po ang exercise is very
bakit po ang exercise ay importante po sa kalusugan ng isang tao? You know, exercise is good for you, but did you know but do you know how good from boosting your moods and improving your daily activity and exercise can improve your life. Marami pong proven study po na ang exercise po ay isang key factor po para humaba ang buhay ng isang tao. Hindi po pwedeng mabuhay ang tao lang sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Kinakailangan po ito ay kasama ang exercise. So meron po tayong pag-aaralan ngayon no po, 7 benepisyo ang nakukuha natin sa regular na exercise. Okay. Una po dito, exercise can help prevent excess weight, gain or help you keep of lose weight. Actually, katulad po ng sinasabi ko no po, yung ating produkto, meron po tayo ditong Cup and Slim. Ang ingredients po nito, yung 7 active ingredients po nito is well designed po to regulate, to normalize the metabolism. Pero ang metabolism po natin, it's only works properly pag ito po ay sinamahan ng exercise. No po? Kaya ang sabi dito, exercise can help prevent excess weight gain or help you keep off lose weight. When you take part in physical activity, you burn calories. No po? Kasi dapat alam natin no, gaano karami yung calories na ating pinapasok o gaano din yung calories na ating binaburn o sinusunog. Minsan po ang problema kasi, ang tao, they just eat too much. Ang taas ng calorie na kanilang ipinapasok sa katawan, pero yung binaburn po nila konti. Kaya ang nangyayari po dun sa mga pagkain na hindi ginamit ng ating katawan, ito po ay kino-convert ng ating katawan into fats. Kaya marami pong malalaki ngayon, no po? Kasi hindi po nila alam, hindi po nila binabantayan yung kanilang calorie intake. Wala po silang exercise. Regular trips to the gym are great. No, kaya nga po nagji-gym ang inyong lingkod po, talagang sa totoo lang no, at my age 45 years old, magfa 45 na ako. Talagang I work hard kasi ito po yung start ng edad ko na bumabagal na yung metabolism ko. So basically, kung hindi po ako nagre-regular exercise, baka ang laki-laki ko na rin po. Kaya malaking bagay po ang naitulong niyan sa akin, no po. Hindi lang po yung aking physical, no po, yung aking self-confidence. Binuboost po ng exercise yung aking self-confidence. Yung happy mood, napakaganda ng aking mood pag may exercise. No po? Sabi dito sa pamamagitan lang daw nung regular trips to the gym. Actually, marami po no. But don't worry if you can find a large chunk of time to exercise every day. Kung talagang wala tayong time mag-exercise every day, sabi dito, any amount of activity is better than none. So, kesa naman talagang wala kayong gawin, ano po ba yung mga dapat natin minsan ginagawa? Minsan, kung kaya naman nating lakarin, kung kaya naman po tayong pumunta ng tindahan, or kung yung pupuntahan natin 1 or 2 kilometers away lang, minsan ang tao, hindi na naglalakad, ayaw na maglakad, gusto lagi naka-tricycle, o minsan pag may sasakyan, gusto kahit malapit lang, kayang lakarin, nakasasakyan. No po? Sabi dito, mas maigi no po, kahit anong klase, pwede po. To gain the benefits of exercise, just get more active throughout your day. For example, take the stairs instead of the elevator. Pag tayo nasa mall, no, tayo ay talagang itong technology, malaki din ang naging ambag nito no po, para ang tao ay mawala sa what they call this, tamang practice. Nung wala namang elevator, ang tao umaakyat talaga ng hagdanan. Pero ngayon, nung may elevator, minsan kita ko kahit bata ayaw nang umakyat ng hagdanan, no? Lahat naka-elevator, no po? Or rev up your household chores consistently is the key. No po? So, kinakailangan po yan. Kahit sa ating tahanan, no po, yung paglilinis or pagtingting ng kung ano-ano, ang importante po ay gumagalaw yung ating katawan. Number 2, ano po yung pangalawa sa mga importante? Exercise combats health condition and diseases. Actually, napakarami pong kayang i-address na sakit ng exercise. Pag ikaw po ay may high blood, pag mataas po ang iyong blood pressure, ang exercise po ay nakakatulong para palabnawin ang inyong dugo. Pag ikaw po ay merong mataas ang iyong sugar, ang exercise po ay nakakatulong para ang iyong katawan po ay
mag-produce ulit ng maraming insulin. No po? It burns fats. It enhances your metabolism. Worried about heart disease? Hoping to prevent high blood pressure? No matter what your current weight is, being active boosts highly density lipoprotein or yung HDL cholesterol, the good cholesterol, and it decreases unhealthy triglycerides. Ito po. Kaya pag mataas yung triglycerides natin, alam niyo po ba, hindi kailangan ng gamot pag mataas yung triglycerides. Ang kailangan po niyan, pansin niyo, ito po, proven po ito. Pag mataas ang inyong triglycerides, ito po, 1 week, intense workout, kahit po 30 minutes to 1 hour po ng brisk walking, bababa po kagad yan. This one, two punch keeps your blood flowing smoothly, which lowers your risk of heart and blood vessels called cardiovascular disease. Actually, alam niyo po ba ang cardiovascular disease? Hindi po yan kailangan ng mga mamahaling gamot. Hindi po yan kailangan ng maintenance. Ang sikreto lang po para gumanda po uli ang kalusugan ng ating puso, ang kinakailangan lang po ay exercise. Regular exercise helps prevent or manage many health problems and concern, including, ito po yung kayang i-address ng tama at regular na exercise. Tatandaan niyo po yan, stroke. Pwede pong labanan or maiwasan ang stroke. Metabolic syndrome, ito po yung sinasabi ko, pwedeng bumabagal ang inyong ang metabolismo, pwede din ito'y bumibilis. High blood pressure, type 2 diabetes, ang depression. Alam niyo po ba na they found out no po doon sa may binasa akong article, hindi po pala kailangan ng special medication doon sa mga may depression. Ang kinakailangan po pala talaga is exercise. Kasi po yung happy thoughts, yung happy chemical na linalabas ng ating utak, linalabas lang po yan ng ating brain pag meron po tayong exercise. Kaya yung may mga depression po, kaya po nila yan ma-combat or ma-overcome yung depression when they have regular exercise. Anxiety. Pag tayo ay anxious masyado sa buhay natin, no? Ang daming taong may anxiety ngayon because they don't exercise. Many types of cancer, actually breast cancer, name it, colon cancer, skin cancer, bone cancer, lahat pong ito ay kayang i-address ng exercise. Because of what? Why? Kasi po, ang may regular na exercise, it helps the body to boost your immune system. Tatandaan niyo po yan. Isa ang exercise na nagpapalakas ng ating immune system. Doon po sa mga may arthritis, yan na. May nagsabi sa akin, may arthritis na nga, masakit na nga, mag-e-exercise pa. Ano bang klaseng exercise ang kailangan ng mga may arthritis? Actually, simple as walking po. Pag may arthritis po kayo at yung inyong mga joints ay may mga crystallized dyan, kinakailangan po sa pamamagitan din po ng exercise, pag maganda po ang blood flow ng inyong dugo, ng inyong katawan, ang mga crystallized na po yan, nababasag po yan isa-isa. No po, pakonti-konti, natatanggal po yan, napapababa po niyan ang purine sa ating katawan and sa pamamagitan po ng exercise. Kaya po dun sa mga may arthritis, exercise po is the only key. No po, mental health. Ang dami ngayon, no po, ang tao ngayon, ang daming problema pagdating po sa kanilang mental health issue. Kasi po, ang tao ngayon, nakafocus na lang sa screen, nakafocus sa laptop, sa gadgets, wala na silang time mag-exercise. No po, naaapektuhan din po yung kalusugan ng kanilang isip. Kaya ang dami-dami po may problema po pagdating sa kanilang mental health. It also can help improve cognitive function and helps lower the risk of death from all causes. Kaya ang exercise po is very important. Number 3, exercise improves moods. Need an emotional lift or need to lower stress after a stressful day? A gym session or brisk walk can help. Yung sa gym naman po, I would advise na po, pag kayo po ay pupunta sa gym, like me, kung ako naman po ay matagal na nag-workout, meron na po akong program. At ito po ay naka-base din po sa body strength na meron ako. Ito po ang aking advice dun sa mga mag-workout dyan or gusto nilang magpalaki ng katawan. Make sure, alamin nyo po muna ano po yung motivation ninyo, bakit kayo punta ng gym. Po. Kasi po, ang gym po, ang pag-workout po, hindi po yan just because habit mo yan.
ang pag-gym po, dapat yan po ay ginagawang lifestyle. No po? Lifestyle po yan. Ibig sabihin, talagang until the day you die, hanggat malakas ang iyong katawan, dapat tuloy-tuloy, regular ang iyong exercise. No po? Yung pagpunta po sa gym, pag wala po kayong masyado pang alam, get some professional advice, get some professional help, at para ma-advise kasi mo, mahirap din pag mali ang inyong buhat, mali po yung inyong workout, baka pwede po kayo ma-injury, magkaroon ng injury, at ito po ay magkaroon ng long-term effect. No po? Kaya I would advise, pag pupunta po ng gym, consult po your kung sino man po yung pwede makatulong sa inyo, no po? And then ano pa po yung pwedeng gawin? Brisk walk can help. Ano po ba yung brisk walk? Paano po ba ginagawa yung brisk walk? Yung brisk walk po is faster, a little faster than walking, no po? Pwede po yung konting mabagal na takbo. So brisk walk can help also. Physical activity, sabi po dito, stimulates many brain chemicals that may leave you feeling happier, more relaxed, and less anxious. No po? Kaya ang exercise po, no po, ayun yung sinasabi, stimulates many brain chemicals. Nandyan po yung happy thought, nandyan din po yung brain for the good mood, nandyan din po yung chemical para sa good sleep. Linalabas po yan ng ating utak once na ito po ay ang ating katawan ay may exercise. You also may feel better about your appearance and yourself when you exercise regularly. Makikita nyo po yan. Nagmamanifest po yan, even sa balat, lumalabas po yan sa ating aura, sa ating muka. Pag meron kang exercise, nagiging visible po yan sa ating mga physical outlook, no po? Which can boost your confidence and improve your self-esteem. Number 4, exercise boost energy. Kaya ang tao po nagiging weak because yung ating energy hindi po natin ginagamit. Meron po tayong energy na nakukuha from our food, no po? So ay kaya nga po tayo kumakain para tayo lumakas. Pero ang nangyayari po, pag tayo po ay kumain lang, hindi po tayo nag-exercise, yung energy dapat pong yan na naka-store sa ating katawan, hinihintay po yan ng ating katawan na ating gamitin. Pero pag hindi po ninyo yan ginamit, i-convert po yan sa fats yung ating energy na yan, no? Winded by grocery, shopping, or household chores. Regular physical activity can improve your muscle strength. Kaya po, mapapanatili natin yung lakas ng ating muscle. Actually, kahit may edad ka po, 60, 70, 80, mapapanatili niyo po yung lakas ng inyong muscle when you have a regular exercise and boost your endurance, yung lakas po natin. This is what we call endurance. Exercise sends oxygen and nutrients to your tissues. No po? Tandaan niyo po yan. Yung oxygen and nutrients, dinadala po yan sa tissues ng ating mga katawan and helps your cardiovascular system work more efficiently. Kaya yung ating puso, pag ito po ay maganda yung flow ng dugo sa ating katawan, active din po yung ating heart. Kaya yung risk po na magkaroon tayo ng cardiovascular disease is masyadong mababa when we have regular exercise. And when your heart and lung health improve, you have more energy to tackle daily chores. Kaya pansinin po ninyo, yung mga taong parang feeling laging pagod, parang feeling laging mahina ang katawan, ito po yung mga tao pong weak yung kanilang lungs at yung kanilang puso. So ang sikreto lang po niyan, hindi niyo po kailangan lumaklak ng kung anong daming vitamins yan. Ang kinakailangan niyo lang po, get some exercise. Next po, exercise promotes better sleep. Struggling to snooze or regular physical activity can help you fall asleep faster. Marami pong mga tao, kahit po uminom sila ng sleeping pills or uminom sila ng kung ano-anong mga vitamins or pampatulong sa makatulog ng maayos, bakit hindi nag-i-improve yung kanilang kalusugan, yung kanilang pagtulog? Because ang susi lang din po, in fact, kahit wala po kayong mga sleeping pills na i-take, pag meron po kayong regular exercise, kasi yung katawan po ninyo, pag ito po ay pagod, automatic po yan, tuturuan ng inyong utak na ang inyong katawan ay magpahinga. At kayo po ay makakatulog ng mas malalim, no po? Kaya, just don't exercise to close to bedtime or maybe to energize to go to sleep. At saka yung quality po ng tulog, pag meron po kayong exercise,
napakaganda po, napakataas ng quality. And that's the time yung ating katawan, dun po siya mas active no po, i-repair naman yung mga damage na cells sa ating katawan. Pag yung ating katawan po is maganda yung kalidad ng ating tulog. Number 6, exercise puts the spark back into your life. Do you feel too tired or too out of shape to enjoy physical intimacy? In fact, no po, maraming nagsabi sa akin, no po, ang exercise pala ay nakakatulong din po pala ito doon sa mga mag-asawa. Opo, actually, pag kulang po yung egg cells counts ng isang babae or ng isang lalaki, ang exercise po ay malaki din po ang naiitulong yan. Pag yun sa mag-asawa po, mas nagiging active po sila no po pag meron pong exercise. Mas maganda po yung kalidad ng kanilang pagniniik, pagpupulot gata o pagsisiping. Nagiging intense po no po pag meron po sila parehong exercise. Regular physical activity can improve energy levels and give you more confidence about your physical appearance, which may boost your daily life. Lastly po, 7, exercise can be fun and social. Alam po natin yan, pag tayo ay may exercise, pupunta ka sa gym, pupunta ka sa court, pupunta ka sa complex center, no po, marami ka diyan makikita, marami kang taong magiging kaibigan, marami ka diyan taong makikilala mo yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. It can be fun kasi po nakikipag-mingle ka, natututo ka makipag-mingle sa ibang tao. Exercise and physical activity can be fun. They give you a chance to unwind, enjoy the outdoors, or simply do activities that make you happy. Alam niyo po, yung exercise, connected po ito dun sa nature. Actually, yung ating katawan, nagre-response po ito doon sa nature. At once na ikaw po ay may exercise, at yung katawan po ninyo ay nakarelate po, nakadikit po dun sa nature. Mas yung katawan po, meron pong mga sakit no po, na hindi kayang i-address ito ng mga gamot, hindi kaya siyang i-address ng pagkain lang alone. Yung exercise po, sa pamamagitan po ng exercise, while you are doing exercise, yung katawan po lumalaban dun sa sakit. No po? Tatandaan niyo po yan. Kaya nga, ang Diyos hindi niya sinabi kay Adan, Adan, ako nang bahala sa pagkain mo. Paglabas mo ng Garden of Eden, kayo ni Eva, kayo ay mananatili dyan, upo lang, ibibigay ko ng food. Hindi po, hinayaan ng Panginoon, inutusan ng Panginoon, magbanat ka ng iyong buto, gagamitin mo ang iyong lakas. Sapagkat ang nais ng Diyos, humaba ang buhay nila, no? Humaba ang buhay nila. Kaya nga po si Adan, ilang taon ang inabot niya? 900 plus ang kanya naging buhay. Almost 1 century ang buhay ni Adan. Kasi po napanatili niya po yung tamang pagkain at exercise every day. So take a dance class, hit hiking trails, or join a soccer team. Find a physical activity you enjoy and just do it. Bored? Try something new or do something with friends or family. So exercise to feel better and have fun. Exercise, sabi dito, physical activity are great ways to feel better, boost your health, and have fun. For most healthy adults, the U.S. Department of Health and Human Services recommends these exercise guidelines. Meron po mga guidelines dito pagdating sa exercise na yung pwede pong gawin kahit sino. Number 1, aerobic activity. Get at least 150 minutes of moderate aerobic activity or get at least 75 minutes of vigorous aerobic activity a week. So, mabilis lang po yan. Yung 150 minutes na yan is less than like 1 hour or 2 hours, no po, mahigit, no po. Moderate aerobic lang po yon. Kaya pansinin po ninyo every morning, uso na po yan dito sa Pilipinas, yung mga seniors natin, yung mga nanay natin every morning or hapon, meron po silang aerobic na ginagawa. Yung sa mga plaza, mag-join po kayo sa mga ganon. You can also get an equal combination of moderate and vigorous activity. Aim to spread out this exercise over a few days or more in a week. Kahit muna sa una, kung talagang hindi nyo magawa everyday, kahit 3 times a week will do. Pero as much as possible every day. Kung 30 minutes, 40 minutes to 1 hour, ideal, okay na po yun. For even more health benefits, the guidelines suggest getting 300 minutes a week or more or moderate aerobic activity. Exercising this much may help with weight loss or keeping up most lost weight.
Kaya ano po, yun yung goal natin. Actually, ako po, pag gumagawa din talaga ng meal plan or diet sa mga pasyente, aside from meal, yung exercise, kasama po talaga yan. 300 minutes yung aking hinihingi sa kanila a week. So, bahala po kayo mag-divide doon 300 minutes na yon. Kung tutuusin nga po, kokonti lang po yung 300 minutes na yan. Or if you can do more, mas better na po. But even small amounts of physical activity can be helpful. Being active for short periods of time during the day can add up and have benefits, health benefits. Strength training. Meron po tayong mga tinatawag dito yung strength training, no? Do strength training exercise for all major muscle groups at least 2 times a week. Ano po yung ating major muscle groups na ito? Ito po yung ating arm, ito po yung ating legs, yung ating tiyan, no po, yung ating guts. Ayan po yung mga major muscle groups na at least no po 2 times a week wino-workout natin yan. So get some yung pwedeng yung buhat-buhatin ng konti na hindi naman too much na mabigat pero yung kaya lang ng ating katawan, no po? Use a weight or resistance level heavy enough to tire your muscle after about 12 to 15 repetition. Ang muscle po natin, kinakailangan no po, gamitin talaga natin siya. Pag ito po ay binigyan po ninyo ng pagkain na food for our muscle, yung energy na yon ma-absorb lang ng ating muscle na yan pag ito po ay ating in-exercise. Kaya may mga pagkain po na hindi na-absorb ng ating katawan yan. Hindi po talaga totally well absorb yung nutrients na yan. Kinakailangan po yan combination ng exercise para ma-absorb ng ating katawan yan. Kasi yung ating katawan when demands nutrients, when demands energy, yung ating mga kinain, naka-reserve lang po dyan yung mga vitamins and minerals. I-distribute yan ng ating katawan once na ito ay ginalaw natin o in-apply na natin yung exercise. Po? Kaya sabi nung iba, bakit ako ay nagkaroon pa rin ako ng cancer despite na kumakain ako ng masusustansya? Kasi po, hindi po i-distribute sa inyong katawan yung benefits ng inyong mga kinakain kahit healthy po yan. Kasi nga po, ang tao, they don't exercise. Kaya ang exercise po, that's something that we cannot take it for granted, mga kaibigan ko. No po? Moderate aerobic exercise includes activities such as brisk walking, biking, swimming, and mowing the lawn. No po? Vigorous aerobic exercise includes activities such as running, swimming laps, heavy yard work, and aerobic dancing. You can do strengthening training by using weight machines or free weights, your own body weight, heavy bags, and resistant bands. You also can use resistant paddles in the water and do activities such as rock climbing. So outdoor po to, no? Kaya minsan ang tao, napapansin ko po, kaya ang isang tao, na-abandon nila yung activity ng exercise. Kasi po, nasanay tayo na mas marami tayong time sa paghawak ng ating gadgets. No po? Kaya i-minimize po natin. Mag-set po tayo talaga ng time. It's a matter of discipline lang po yan. I'm not saying na wag yung hawakan yung inyong mga gadgets, pero make sure po na meron kayong inilalaang oras sa exercise. Minsan nga po, pag humawak tayo ng gadgets, we don't notice, no po, 3 hours, 4 hours na pala tayong tuloy-tuloy na humawak ng gadgets natin. Could you imagine kung yung 2 hours doon ginamit po for exercise? Napakalaki po ng benefits na makukuha ng ating katawan. No po? Ay, alam po natin, ang too much exposure sa gadgets, it's also may drained our brain. Niluluto niyan yung ating utak. Kaya ang daming depressed ngayon, ang daming taong may anxiety, ang daming tao ngayon na konting napaka-sensitive because of what? Kung ano-ano yung nakikita sa social media, hatiin niyo po yung inyong oras. No po? Kaya pag meron po kayong exercise, maganda yung inyong mood. Ano man po yung negative na makita niyo sa social media, sa tao, sa paligid niyo, hindi po yun na-absorb ng inyong katawan, ng inyong utak because ang ganda-ganda ng flow ng inyong utak, ng inyong dugo sa inyong katawan. So, yung mga negative things, hindi po yan na-absorb ng ating katawan. Next, if you want to lose weight, keep of lost weight or specific fitness goals, you may need to exercise more. Pag yung sa mga gustong pumayat ito, of course, dedication po yan. No po? Hindi po yan,
after 1 week, 2 weeks, at parang walang progress. Parang titigil na kagad. Kaya nga po, hindi po yung ating goal, hindi po natin naabot. Hindi po natin na-meet. Because of what? Tumitigil kagad tayo. Dapat po yan ay ina-apply natin. Sinasama po natin yan as our lifestyle na po. Remember to check with the healthcare professional before starting a new exercise program. Meron po tayo dyan mga coach, meron po tayo dyan mga gym instructor no po, bago tayo mag-start ng ating program. And of course, as much as possible, mag-consult po kayo sa mga nutritionist no po para mapag-usapan natin ano po ba yung mga tamang food no po na inyong kainin, yung hindi nyo dapat kainin, kung meron po tayong may mga existing tayong mga sakit. So at least atin pong mabigyan ng tamang program according po sa needs ng isang tao. No po? Especially if you have any concern about your fitness or haven't exercised for a long time, also check with healthcare professional if you have any chronic health problems such as heart disease, diabetes, or arthritis. No po? So ayan po, kinakailangan ay i-consult niyo po muna sa amin para mas magawa namin yung tamang program para sa inyo. Exercise does play a beneficial role in nutrient absorption. Exercise can improve circulation which help transport nutrients to cells. Ito po yung sinasabi ko. Yung ating pong nutrients, dinidistribute po yan sa bawat cells ng ating katawan when we have exercise only. Tatandaan niyo po yan. Kaya kayo po, I would advise, tandaan niyo po, pag kayo ay kumain ng mga masusustansyang pagkain, uminom kayo ng ating Sinner Greens, uminom kayo ng ating Gluta Deluxe, i-distribute po yan ng ating katawan, transport po yung mga nutrients na yan papunta sa ating cells para gamitin ng ating katawan yan. Pag ito po ay ginamitan, sinabayan natin ng exercise. No po? Kaya alam niyo po, marami nagtatanong sa akin, bakit po ako uminom nito? Uminom po, ang tagal ko nang uminom, bakit di po nag-improve ang aking kalusugan? Lagi ko pong ina-advise, kasama po sa wellness ng sa well-being ng isang tao, sa kagalingan ng isang tao, ang exercise. Positively impact the digestive system. However, nutrient absorption is primarily determined by the digestive process and the presence of essential nutrients in diet, not solely by whether someone exercises. Kaya mga kaibigan ko, ang exercise, ito po ay part po for the good distribution of nutrients in our body. So mga kaibigan ko, we have to take care of your body. It's the only place you have to live in. Sabi po sa 1 Timothy 4:8, physical exercise has some value, but spiritual exercise, to po, may halaga po no yung ating physical exercise. Pero alam niyo po mga kaibigan ko, yung spiritual exercise is valuable in every way. Kung paano po natin ine-exercise, pinapalusog yung ating physical, dapat din daw po malusog din yung ating spiritual. Sinasabi ko po ito paulit-ulit na kahit nasa iyo po ang lahat ng bagay, sabihin natin na ikaw ay malusog, sabihin natin na ikaw ay meron kang good source of nutrients, meron kang tamang exercise, pero pag weak po ang iyong spiritual na kalagayan, it also affects lahat po sa atin, yung ating entire body po. It's not only our physical is affected, but also our spiritual life. So, because it promises life both for present and for the future. So, sana po, mga kaibigan ko, ating natutunan no po. Yung exercise po, this is something na itinuro, hinabilin po ito ng ating Diyos. No po, na dapat ito po ay maging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ang exercise po, ito po ay may malaking contribution, may malaki po itong papel na ginagampanan. Hindi lamang po sa well-being, sa ating physical na kagalingan, ang exercise din po, especially yung spiritual exercise, ito po ang pinaka-importanting aspeto ng buhay ng isang tao. Again po, maraming salamat sa inyo. At next week po ay ating pag-aaralan po, the use of water. Bakit po yung water ay napaka-importante? Bakit hindi po natin kailangang i-abandon ang water? Alam niyo po ba, maraming klase ng tubig. Baka itatakel ko po next week ano-ano po yung mga tubig na dapat nating iniinom at hindi natin iniinom. Baka mamaya hindi po tayo aware.
everyday ito po yung ating naiinom. Kaya po marami din taong may sakit dahil hindi po nila alam ano po yung tamang pag-inom ng tubig at ano pong klaseng kalidad ng tubig ang kanilang iniinom. So next week po, pag-aralan po natin the use of water. Again po, magandang gabi. Salamat po sa lahat ng sumubaybay. God bless and to God be the glory. Tapos meron pa yung magtatanong minsan, ay, pabira, walang hindi to Q&A, no? Dito Miss Universe, hindi na. Parang yung pagsasalita mo, iiwasan na may magtanong.